Ang kalamyas, baw. Okay. Andito ako ngayon sa City of Playa, Barangay Boot, Tanawan, Batangas. Ano lang po to, mga siguro 1.5 hours travel. Galing po ng, kung galing kayo ng Manila, itong barangay na to mismo, nasa gilid ng Taal Lake. At ngayon, fiesta ngayon dito, actually bisperas ngayong araw na to. So, bukas yung kapiestahan, meron silang inilunsad na Kalamyas Festival. O, di ba? Interesting, no? So, yun po ang i-explore ko, i-discover, aalamin ano ang layunin nila dito sa festival na ito. Kaya lang malungkot ako eh. Wala si partner eh. Okay. Di bale, dadalahan ko siya ng kalamyas. Ang maasim na pag-ibig. Sige, see you around. Kalamyas Festival, narinig niyo na ba yun? Di ba? First time sa kasaysayan ng Pilipinas. At andito ako ngayon kay Miss Malu, may-ari ng tagpuan. At kukwento niya sa akin, meron sila ngayon ditong Kalamyas Festival. Nakauna-unahan daw sa Pilipinas. So, paano na-conceptualize to, Malu? Michelle po. Matalito ako. Michelle Matienzo. Ayan. Michelle. Sorry. So, Michelle, paano na-conceptualize itong Kalamyas Festival? Bali ito po ay idea ng aming bagong kapitan na si Kapitan Bong Burgos po. Ayan, dahil ito pong lugar na ito, ang dating pinagkakabuhay ng mga tao ay kalamyas talaga. So marami po ang may puno ng kalamyas at ito po yung naging sentro ng kalakalan noon na napaunlad po ng mga taga rito. Kaya po kahit saang bahagi ng lugar na ito, puro puno po ng kalamyas ang makikita natin dito. Ayan. At yung pong mga na-discover nilang pwedeng gawin sa kalamyas, kalamyas candy, kalamyas minatamis, kalamyas po sa mga sinigang na tawilis at mga isda at marami pa pong iba. Yung mga itong tinuyong kalamyas na ina-export na rin po yata ngayon. Okay. Ayan. So Michelle, gumagawa ka ngayon ng karosa. Bakit? Anong meron? Okay. Meron pong ipinatupad si Kapitan na pagandahan ng kalamyas float para bukas. Ayan. Kaya po yan, nag-e-effort kami para po meron kaming ma-entry ang tagpuan po sa bukas sa competition po. Bali ito po ay 8 araw na celebration po ng Kalamyas Festival. Okay. So Michelle, batay sa ikaw, lumaki ka rin ba sa Kalamyas? At tingin mo ba may mga health benefits ba nakukuha sa Kalamyas? Opo, ito po ay ginagamit po ito ng mga lola ko, tanda ko. Pagka po may bagong anak, yung gano'n, pampaligo, pangtanggal ng mga sipon, pagka may bagong galing ang bata, yan yung benepisyo niya. Kasi nga po ay maasim siya, so pang sa katawan ng bata, pang gano'n. So marami rin po ang gamit sa mga dahon, nagagawa pong pampaligo nga, tapos yung pong mga tingting, nagagamit po na pang-disenyo sa yung mga native na dekorasyon po ng bahay. Based doon sa pakikipagkwentuhan mo kay Kapitan, ano ang plano niya dito sa festival na ito? Ito ba'y magtatagal o ngayon lamang itong taon? Ito po ay gaganapin na at magiging trademark na po ito ng aming Barangay Buot. Yan. Dahil ito po ay paumpisa pa lang, malamang po sa mga susunod na taon, mas maganda at mas malaking festival pa po ng Kalamyas ang mangyayari dito. So umpisa, sana po mas maganda ang maging umpisa nito hanggang katapusan. At ito po ay magiging trademark na ng aming lugar dito sa aming Barangay Buot, City of Playa po. So tingin mo, Michelle, makakatulong ba tong festival na to when it comes, negosyante ka dito sa Barangay Boat, no? Sa tingin mo itong attraction na to, Kalamyas Festival, may maiaambag doon sa pagdagsa ng mga tao dito? Opo, unang-una, katulad namin meron kaming kainan. Kung mag-request sila ng mga sinigang, maipe-present namin yung sinigang na pampano sa Kalamyas. Yan, hihingi nila sa amin yan. At yung mga sinaing na tulingan na may kasamang binilad na kalamyas. So yan po, napakadami po namin pwedeng paggamitan. Kung gusto po nilang kumain ng mga candy o minitamis na kalamyas, pwede po namin iserve ito sa kanila. Sa ngayon ba, anong plano ni Kapitan? Talagang sikapin na
mas marami pang magtanim ng kalamyas dito sa lugar nyo? Opo. Kasi nga po ay mas paunlarin pa at padamihin ang mga puno ng kalamyas dito sa lugar na ito. Dahil ito po yung umpisa na maibalik po ang pagtatanim ng kalamyas dito sa lugar na ito. Ayan. Sa ngayon, livelihood nyo ba ito, itong kalamyas? Marami bang may tanim nito? Marami po. Pero siguro ang magiging project ni Kapitan dito ay yun nga, magkaroon pa ng mga activities ang barangay na ito, lalo ang mga kababaihan, na makakaisip pa ng ibang proyekto na ang gamit po ay kalamyas. Yan. Sana po, yan po kasi umpisa pa lang po si Kapitan, so magkakaroon siya ng maraming idea na pwedeng paggamitan pa ng kalamyas. Opo. Okay. Sige, lastly, ano ang gusto mong iparating dun sa mga kalapit barangay mo rito at dun sa mga ibang mga turista na gusto mo, kasi ano ba yung mga activities na gagawin bukas na may kaugnayan dito sa festival na ito? Ayan, sa umaga po after ng Mass, dahil piyesta nga po, magkakaroon na po ng Parade of Calamyas Festival. So after po noon, meron din po tayo mga street dancing. Yan, yun po ay competition. At ito pong float na to, meron po itong prize. Ayan, pinakamaganda at mas pinaka-creative na float na makikita ni Kapitan ay bibigyan niya ng 15,000 pesos. Yun ang alam ko. Ayan, tapos po may mga amateur, may mga jamboree po si Kapitan na inihanda at meron pong 3 band ng musiko na darating dito at may mga paalay pa po. Ayan. Oo. So siguro sa ngayon wala pa yung competition ng pagluto or ibang paggawa. Meron din. sorry. Meron po, may competition po ng cook bukas. Kung paano yung doon po sa pinakamasarap na ano. Opo, Talaga? meron Okay. po bukas diyan po sa may Pantalan. Sorry, nakalimutan ko po. Meron po competition po ng kung anong luto ang gagawin nila dito sa Calamyas. Pero hindi na kami sumali kasi po ay medyo marami na hawak na ano. So yung iba. kumbaga, ang ginawa ni Kapitan parang gusto niya rin mag-come up yung kahit sinong taga rito na kung may maisip siyang pwedeng gawin sa Calamyas. Opo. Okay. Kasi sa ngayon, alam na natin yun eh. Yung candy, actually ako, Nakakain ka na ba? yeah, naalala ko rin kasi noon, may mga tanim din kami ng kalamyas sa amin. Oo, pero yun nga eh, alam mo, natuwa kasi talaga ako, na-attract ako nung nakita ko yung festival. Dahil doon sa lugar namin, pinatay na yung mga puno ng kalamyas. So, nakakatuwa na merong isang kapitan, merong isang barangay ngayon na gustong buhayin at palakasin itong kalamyas. Kasi source of livelihood eh. At saka I'm sure, alam naman natin na lahat ng nilikha ng Panginoon, may magandang buti sa ating katawan. Kaya ito, siguradong source ito ng nutrients para sa ating katawan, Michelle. Michelle. Michelle po, Michelle. Di ba, Michelle? So, okay. So, lastly, Michelle, ano ang gusto mong iparating pa sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Ayan, yahan po namin kayo na dumalo sa araw ng bukas. Ito po ay piyesta ng Barangay Buot, Sitio Aplaya, Purok 7. Ayan, pasyalan niyo po kami sa araw ng bukas at ito pong festival na ito, alam kong kayo po'y matutuwa at mag-e-enjoy dito. Dahil ito po'y pasimula pa lang ng aming proyekto dito sa Barangay Buot. Kaya lahat po'y inaanyayahan namin. Kabahagi po kami ng festival na ito at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa amin. Okay, maraming salamat, Miss Michelle Matienzo ng Tagpuan dito sa Barangay Buot. Yan, nakaka-amaze, nakakatuwa na merong ganitong pinasimulang proyekto na buhayin ang pagtatanim ng kalamyas. Yeah. So, there you have it. Iikot kami po dito sa Barangay Buot. Sitio Aplaya, Barangay Buot. Dito pa rin sa Tanawan, Batangas. Kapitbahay ko lang. Sige, bye! Thank you po. Para po sa How to Do You segment, gaano ka po kapamilyar sa kalamyas? Okay. Sabi nila kamyas or kalamyas. Pero ako kasi, nakagisnan ko dun sa amin, ang tawag namin dito, kalamyas. Well, actually, very much familiar ako dahil lumaki ako na yung gilid ng bahay namin, may mga puno ng kalamyas. At talaga naman, every time na magsasaing ng isda, yun yung ginagawang parang sapin sa ilalim, pampaasim, para daw matanggal yung lansa, yun mga nakagisnan ko, naririnig ko sa mga lola ko, sa mga nanay ko. So, pero yun nga sa pagdaan ng araw,
Alam ko na nagfe-fade ito kasi doon na lang mismo sa lugar namin, pinatay na yung mga puno nito eh. So, sabi ko nakakapanghinayang. Pero kasi hindi din masyadong nabibili. Kaya nga ang ginagawa ng mga taga-amin, alam ko yung aming family din, pinapanguha yung bunga tapos patutuyuin kasi kahit natuyo na siya, pwede pa rin siyang isapin dun sa mga sinaing na tulingan, sinaing na galunggong, sinaing na iyungin, kaya may benefits pa rin. Pero napakaganda nitong ginawa dito po sa sa Barangay Boot dahil binuhay nila itong pagtatanim ng kalamyas, and hopefully hindi ito mawawala sa kasaysayan ng Pilipinas dahil meron na ngang sinimulan na Kamyas o Kalamyas Festival. Samantala, kahit ako'y nag-iisa, syempre, nandyan pa rin naman ang ating kapartner kung paano tayo poproteksyonan yung ating balat sa sinag ng araw. Andyan ang Love Soap, syempre. And of course, hindi mawawala na partner natin sa ating bawat lakwatsa, ang Zon's Cafe. Syempre, mga produkto yan ng Hard Zone Enterprises na kapartner natin sa ating paglalakwatsa saan man dako ng Pilipinas tayo makarating. Ayan, nakapamiesta na ako. No, hindi. Nasaksihan ko ang tinatawag na Kalamyas Festival. Yun nga lang, kulang wala si partner Pero sinikap ko na lang din na maging masaya at i-enjoy itong naranasan ko na first time po Kalamyas Festival dito mismo sa Barangay Boot, Tanawan, Batangas. Nakaka-amaze, no? Yun po talaga kailangan makapag-create tayo ng isang activity na magbibigay ng magpapakilala sa ating lugar. Mabuti na lamang itong bagong kapitan dito sa Barangay Boot naisip po yung ganitong konsepto. At sabi nga nila, ito ay una pero gagawin na po nila itong tuloy-tuloy. Besides, marami silang nakukuhang pakinabang, 'di ba? Source of livelihood na kailangan nilang mabigyan ng emphasis, mas magkaroon ng awareness dahil hindi naman biro yung mga health benefits na nakukuha mismo dito sa Kalamyas. And yun nga sometimes kasi kapag yun ay may mga bagay na mahalaga na nakakalimutan. At sa pamamagitan ng ganitong klaseng kaisipan o pagkakaroon ng festival, well, I'm sure na itong Kalamyas ay hindi na makakalimutan, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo. At lalagay mismo sa mapa ito mismong Barangay Boot dahil sa kanilang ginawa na Kalamyas Festival. So, sabi nga namin ni partner, dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Sa ngalan ni Consi Divina, ako po si Aida Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!